Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update tayo sa mga TA natin. Pero before that, so meron tayong good news kanina, no? So, si China at si US nagkasundo na mapababa yung tariff in 90 days. So, ngayon, i-check natin kung magkakaroon ng magandang epekto sa crypto market. So, let's start for BTC. So, technical analysis natin kay BTC. Meron tayong breakup structure dito. So, yung higher resistance, higher weak resistance kanina is na break na. So, ito yon. Nagkaroon tayo ng bagong resistance dito. Ngayon, meron tayong resistance and support. So, nagplot tayo ng support and resistance natin. So, currently, nagkaroon ng maraming rejection itong resistance natin. So, ito, reject dito, reject dito, reject dito. So, paano natin malalaman na strong resistance to? Ito pa lang, dito pa lang. Nagkaroon na tayo ng 1,000 na itinaas niya na. From 104 hanggang 105. So, ibig sabihin, strong resistance to. So, nakapag-TP tayo dito ng almost 20%. So, dito kanina, nung nakita ko na nakuha niya yung 105, so, ang taas ng volume eh. So, possible, sabi ko, ma-reject to. Kasi, from nakuha yung 105, biglang dire-diretso bulusok pababa. So, dito nag-trigger tayo na short. So, nakakuha tayo ng almost 20% dito. So, ngayon, currently, yan. Kung makapansin nyo, nagkaroon na naman tayo ng high volume. So, check natin kung possible ba rejected to or babasagin niya. So, ngayon, obserbahan natin to. So, itong ano na to. Kapag ito na-reject, possible lipad to dito sa resistance. So, check natin kung ano yung possible mangyari. So, next natin, si ETH. So, si ETH, currently, yan. Na-break na rin yung nagkaroon na rin tayo ng boss dito. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng break-up structure dito. So, nagkaroon tayo ng break-up structure dito. Tapos, meron tayong bagong resistance. So, nag-plot na rin tayo ng support natin. So, from dito, umangat siya, di ba? So, nagkaroon ng bagong resistance. So, bumaba siya. Nagkaroon ng retest dito. So, same lang din. Nagkaroon ng retest, umangat. Rejected. So, nagkaroon ng rejected dito. So, ito, umangat. Rejected din yung resistance. So, possible to, bumaba din si ETH. Kunin nyo tong support. So, ang i-check natin dito, kung ano ba yung kukunin. Kung babasagin nyo na ba tong support or rejected lang. Pag na-reject to, pwede tayong pumasok dito, maglulong tayo. Pero kapag nabasag yung support natin, possible kunin niya tong major support natin dito. So, ngayon, ayan, wala tayong ano dito, wala tayong trade dito kay ETH. So, wala tayong ano dito, trade tayo dito kay ETH. Ngayon, ang gagawin natin, observe lang. So, kapag bumaba yan, katulad nung kay BTC, check natin kung mabibreak yung support or rejected. Kapag na-reject yan, pwede tayong mag-long kaagad. Dito pa lang, pwede na tayo mag-trade. Kung lumagpas na dito yung candle, lumagpas na sa support mo, mag-trigger ka na dito. Para kapag kabalik niyan, naka-trigger ka na. So, sure bull yan. Babalik pataas yan. So, ganun yun. Usually, ganun lang naman yung market. So, check natin. Next, si XRP. Yan, si XRP. So, nagkaroon tayo ng biglang angat dito kay XRP, So, nagkaroon ng high volume. Tapos, ito. Meron tayong break-up structure. So, ngayon, possible to. Yan, nagkaroon na tayo ng bagong resistance. So, kanina, chinecheck ko pa to kung possible, kung possible umangat pa. Pero ngayon, nagkaroon na tayo ng resistance dito. So, check natin kung kukunin tong support din. So, ganun lang din. Mag-aantay lang din tayo. Kung magkakaroon ng retest, pwede tayong antayin natin tong retest dito sa resistance. Possible, bababa lang din yan sa support. Pero kung dire-diretso sa support yan, possible, maging rejected lang din tong support tapos biglang lipad. So, yun lang naman yung yung mga titingnan natin. Kapag binasag ba si support, dire-diretso baba na. So, yun yung i-check natin. Kapag dire-diretso tong pababa, possible magkaroon tayo ng break ng support. So, pero currently observe lang tayo dito Huwag tayo papasok dito. So, sa TG, mamaya mag-Telegram, magbababa tayo ng ng mga TA natin. So, mag-e-entry na lang kayo doon. So, next natin si
Solana. So, hanapin natin si ano muna, si Pi. So, si Pi. So, kay Pi, ngayon, same lang din. Nagkaroon ng breakup structure dito. Yung pinaka-higher wick. So, ito, dito yun. So, nagkaroon din ng IDM. To, possible to. Makuha tong support. So, check natin. Same lang din sila, no? Pare-pare sila nung ano. Pare-pare sila nung possible mangyari. So, ngayon, ang babantayan natin dito, kapag kinuha tong support, check natin kung mare-reject ba or babasagin niya. So, kapag binasag niya, pwede tayong gumawa ng major support natin. So, or additional support. So, ito, possible niyan. Pwede tayo dito mag-support. So, yan, pwede tayo mag-support dito. So, dito, pwede tayo mag-support. Yan. Ito, pwede natin maging support to. Kapag ka, dire-diretsong binaba yang, or dire-diretsong nabasag yang support na to. Pero, still, kung rejected yan, possible babalik yan sa resistance. Usually, ganun lang ka-basic naman. Aantayin lang natin kung anong mangyayari. So, sa trading, almost 10% yung trading mo. Tapos, ano bang gagawin mo? Mag-aantay. So, parang 90% ang waiting. Kaya nga, lagi natin sinasabi, yung discipline and patient. So, kailangan mahaba yung pasensya mo kapag nagtitrade ka. So, next, So, XRP, ETH, sino pa ba? Si Solana. So, ito, currently si Solana. So, dito nakapag-trade tayo dito kasi kung mapapansin nyo, umangat siya dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, currently, yan. May trade tayo dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag umangat yung market, pwede na tayo mag-trigger dito. Kasi, paano man natin masasabi na break kapag ka na-break na yung higher wick nung resistance, di ba? So, magkakaroon tayo ng breakup structure doon. Pero, kung mapapansin nyo, rejected siya. Kaya, nakapag-trigger na tayo dito. So, ngayon, meron na tayong $2 dito. So, same lang din. Kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng breakup structure dito. So, ito. Tapos, nagkaroon tayong bagong resistance. So, ngayon, nag-plot tayo ng support natin. So, rejected yung support dito. So, rejected yung support dito. Kaya, umangat din siya. So, pwede naman ito yung maging support natin. Pero, mas maganda kung dito. Kung dito sa side na to. Ayun din, mas maganda matuto tayo mag-plot nung support natin. So, nagkaroon ng rejection. Tapos to, nagkaroon ulit ng rejection. So, possible bumaba to. Kunin si support. So, check ulit natin kung possible bang ma-break tong support or rejected. So, kapag rejected to, possible lilipad ulit yan. Papuntang resistance. Ngayon, ang babantayan mo naman doon kapag possible ba ma-reject ulit si resistance or ma-break na ulit. So, kapag na-break na, so, congrats! Magkakaroon tayo ng maganda-gandang TP. Pero kung mabibreak tong support, pwede tong additional support natin na to. So, ito pwede tong additional support. So, ito yung parang magiging strong support natin. So, kapag pinasag yan, possible, ito na yung maging support natin dito. Okay? So, yun lang naman yung mga mga TA natin. So, currently, medyo ang ginagawa ko pinapractice ko tong bagong technical analysis natin So, maganda. So, possible to mangyari dito. Gawin na natin tong Nagpo-profit kasi tayo So, ngayon, i-improve ko na lang itong natin. Itong technical analysis natin. So, same pa rin naman, support and resistance pa rin. Pero mas pinaganda natin siya, mas madali siyang maintindihan. So, yun lang, quick update lang tayo sa mga TA natin. So, check natin kung ano yung possible mangyari sa market natin. So, ayun yung 5, meron tayong 5 TA. So, abangan natin kung ano yung possible mangyari. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.